Eh, mga kaibigan, oh, mayroon tayong tubo dito. Nok! Linok! Mayroon tubo si Inday Runing, mga kaibigan, no? Pwede na nga, pero maliit pa to, so hindi pa pwede natin tatanggalin. Ayan, dapat mahaba pa yan. Mahaba pa itong tubo ba? Tubo pala, tubo. Yung tubo natin, mga kaibigan, ganun po siya, kulay pula. Ayan, oh. Nakita yung tubo natin. Ayan, magtanim pa tayo ng tubo, kaya ito yung kinuha natin kasi magtanim si Inday Runeng. Nok! Asan ba yung aking mga alaga? Yung alaga natin, ayan, andoon po mga kaibigan, nilalabas ko. So, magtanim si Inday ng tubo. Ayan. Ayan, oh, makikita mo dito, pang similya natin to. Maghanap ako ng pagtataniman. Kay maganda ang pula na tubo. Gamot po siya, mga kaibigan, yung pula. Oh, tinan mo. Ganda, oh. May ganito ba kayong tubo dyan? Hugasan natin to. So, isa. Ayan, oh, makikita mo yan, oh. Yan ang tutubo, mga kaibigan, oh. Ilubong lang mo ito sa, ano ba? Uy! Sira man! Ano nangyari? Ayan, oh, diba? Ayan, nanguha tayo ng ating tubo. So, ngayon, magtatanim na naman. Nagtanim ako dito ng gabi. Ayan yung tami, gabi, mga kaibigan. Yung karlang, ano yung tawag sa inyo? Yung ginawang diningding. Nagtanim po ako doon, oh. Dalawa yung tinanim ko doon. At ito, wala na. Tapos na yung aking mga sigarilyas. Ayan yung mga seeds niya, oh. Nilalagay ko doon sa kabila yung aking sigarilyas. Nagpunla na naman tayo. Itanim natin yan. Magtanim ako doon sa kabila. Ibaon mo lang to sa lupa, oh. Masarap siya na magkain ba. Kuha. Pula na tubo. Ayan. Nagtatanim ba kayo ng tubo noon? Ako, number 1. Number 1 tayo nagtatanim ng tubo noon. Ayan, oh, matanda to eh. Itanim ko to doon. Ang dami kong itatanim, mga kaibigan, para doon ko inilalagay sa kabila. So, maganda magkuha, no? Sayang man. Sayang man, pero maganda din magkain tayo ba? Magpang-us og tubo. Lumaki ba kayo sa katubahan? Sinong lumaki na nagtatanim ng tubo? Sa kabukiran. Kukunin na lang natin siya. Ayan, kukunin natin yan para magkakain tayo. Kayong isa kasi itatanim natin. Ito ba, oh? Yun. Oops. Pati tubo, hindi pinalampas ni Inday. Meron akong ganito dito kay ganda yan. Tanim natin to dito ang dulo, mga kaibigan. Ganda, oh, pang-us na karon. Ayan, ito pwede pa itong itanim. Nagtanim man ako dito. Iwan ko saan anong nangyari. Kinain siguro ng bayawak. Kinain siguro ng bayawak, mga kaibigan. Bugsok lang yan dyan. Ingat-ingat kay madapaw. Madapaw. Ayan, oh, ganda-ganda, oh. Pag-usta ta. Hugasan muna natin. Ayun yung aking mga alaga. Saan kayong iba nating alaga?
Nag-iisa lang siya. Nilalabas ko sila mga kaibigan. O kahit maulan, gusto nilang mangalkal. Hello sa inyong lahat. Kumusta kayo? Magandang umaga. Umagang kay ganda pa dito. Yung iba natutulog pa siguro. Yung iba natutulog. Ako kahatid ko lang sa aking estudyante. Ayan, lang ganda nito itatanim mo. Magtanim ako doon mamaya. Pagkatapos nating magkain ng tubo. Magtanim tayo. Ang tubo, para lang to sa mga matitibay ang ngipin. Kay ang tigas. Para lang to sa matitibay ang ngipin na walang marpil. So, walang marpil mga kaibigan ba? Kami, wala nang balat-balat. Diretso na pangit. Diretso na ta pangit, ani. Ito, tinan mo yun, ating mga nakuha sa basura, Mga nakuha sa basura ni Inday Roning, mga kaibigan, ng mga upuan. Dito po ako mag-upo-upo minsan. Tinitingnan ko yung aking mga alagang manok doon. Dito po ako mag-upo-upo. Tapos magpang-us-pang-us tagtubo. Mamang-us ta. Sama ni sila, naglayog man. Yung aking mga alaga. Nagrambol ba sila? Nag-ano ako ng hagdan pala. Pakita ko, kasi, yung hagdan natin sa ating mga gulay, kasi tinatingnan ko, yung mga gulay natin na sayote, may bunga na po siya. May mga bunga ng sayote natin, Ayun. Ayun. Ito, isa, Ayun, Nag-away-away sila, yung aking mga alaga. May bunga na yung sayote ko. Kaya nagkumuha ko ng hagdan kay pinapakapit ko sila sa ginaguide natin. Hello sa inyong lahat dyan, ha? Umulan po dito mga kaibigan. Maulan ngayon dito sa lugar natin. Pang-ustag tubo. Kumusta? Ay, grabe ka tamis. Tamisa, uy. Ang pula na tubo, napakaganda to, gamot. Wow. Paksiun lang pala, Kalami, buyag. Ang tamis niya. Maulan dito. Tamis ng tubo. Mabilis lang siya, hindi siya mahirap pumunta dito ay. Hindi siya matigas pala. Kaya kayo mga kaibigan, yung mga ngipin nyo, ingatan. Nagtatanim ako nung bata pa ako. I'm 81 now. Enjoy watching. Salamat, Maxima, si Ronay. Nung bata ko mga kaibigan, ang ginagawa ko para makabili ako ng lapis at papel, 2 pesos lang yung isang tudling, yung isang kolom ba yun? Ang tawag doon, tudling, basta yung isang linya, na pinakamataas na linya. 2 pesos lang ang sweldo. Tanim ako ng tubo. Dyan sa katubhan ni, Tabalok. Kami niyang lola ko, sama-sama ako kay lola ko. Diyan kayo nagtatanim kami. Kaya, baon sa eskwela tubo.
Yung mukha namin puno ng itim sa tubo para na kaming saan galing jungle. Kasi yung mukha namin na puno ng mga itim-itim kasi pag may dumadaan na malaking truck galing sa bukid. Kasi yung tubo doon sa kapitbahay namin ayaw pa galawin. So yung may truck na malaki dumadaan sa kalsada namin doon sa harapan sa amin, hinihila namin yung tubo sa likod. Sus, napakagandang experience yun mga kaibigan, yung tumatakbo yung malaking truck, double bucket na truck dumadaan, kami naman takbuhan, hila dun sa likod, tapon, hila. Sus, ang saya talaga namin. Hindi ka pwede makakain ito kapag may marpil ka. Kaya, tigas. Nagtanong ako doon mga kaibigan, ano ka nang nangyari doon? Hindi ko nakita. Michelle Masida, ang sarap ng tubo na itim. Pula po ang tawag sa amin. Ito may yung tanim namin sa amin kasi gamot daw to, sabi ng lola ko. Dito sa amin, kulay yellow, matigas tawag. Elizabeth de los Reyes. Nalala ko tuloy nung bata pa ako, pang-usog. Usog tubo, pang-ustes, raflim. Oo, ma'am. Sus ko. Ang tubo dito, mayroon naman tubo dito kung magtanim ka. Nakakita ko ng tubo nung matagal na to eh. Mga ilang harvest lang tumagabihan. Hindi din kasi ito, siyempre, take time talaga tong tumubo ng ganito kalaki. Kaya, yung punla kong mga tubo na ganito, hindi naman masyadong marami kasi nalagay nga ito sa paso eh. Para maganda ang tubo. Maganda ang lupa. Rodalyn Bandianon. Kami na alam nyo, sino yung lumaking walang toothbrush? Isa ako mga kaibigan, lumaki ako na walang toothbrush. Na lang ng sanga ng bayabas, ipangiki dyan. Pangtanggal sa mga dumidikit doon. Pero sus, ito, maganda itong toothbrush ng kabataan ko. Awa ng Panginoon, wala kaming bagtong sa ngipin. Yung lola ko, tumanda na lang. Malakas magpang-us. Napakatibay ang ngipin. Di ba yun yung mga mga gagawa ng mga matatanda sa bukid? Walang toothbrush, pero tignan mo yung ngipin nila. Kung pakainin mo yun ang tubo, ngayon, sus ko. Grabe. Tutuin mga kaibigan, toothbrush tong tubo, matibay. Proven and tested. Hindi nakakasira ng ngipin kahit matamis siya pero pag kumain ka ng kindi. Isang kindi lang, kalahating kindi, nasisira ng ngipin mo. Pero pag ito, kainin mo tubo araw-araw, walang problema. Gabi ka matubig, buyag. Gian Tadia, linis ng ngipin. Oo. Gamot sa ngipin, pang matigas. Hello, Dinas Singkulan. Gamot talaga sa ngipin. Nagtaka din talaga ako na kahit nga kumakain ng kindi, bagtong ng ngipin. Sarap ng tubo, galing talaga sa kamay mo, idol. Ada Expression. Oo. Yes, ganyan din yan. Din toothbrush ko minsan, Ate Doors Ilonggo. Pang-us. Pang-usta. Sa Manila, may binta ba nito? Wala, sa bukid naman to kasi yung farm. Yun sa lugar namin, sa probinsya,
Gumagite. Dami. Ganyan kinakain po namin sa probinsya. Kaya ang tibay po ng ipin namin. Fe. Vivero. Pura buyag. Diba? Sabi naman Marihina, Bantayan, maganda po yan hindi runing ang pulang tubo sa mga may hipa. Wow, hindi ko yan alam. Ito, itira ko ito sa mga bulilit ko. Pang-using ko ito, babalatan ko, ganito din. Pwede mo naman siyang babalatan, no, kung hindi ka marunong. Pwede mo siyang balatan ng, yung ano mo, kutsilyo, ganyan. Ganyanin mo. Pero tayo, ginaganito ko ganito talaga ako, ano, agkain. LCT sa Canada. Yan ang toothbrush ko noon. Ni Francisco. Kami, pagpunta namin sa eskwela, siyempre kami, lumaki talaga kami walang mga toothbrush kasi wala nga kaming sabon bili-bili ka pa ba ng toothpaste at toothbrush? Wala. Ang sabon namin mga kaibigan, yun lang bato. Yung bato, balugod. Bato. Pantanggas mga dalikdik. Yung mga dalikdik na dito, pwede nang tamnan ng sibuyas. Grabe talaga kami mga bata pa mga kaibigan. Ang kapal-kapal ng ano namin dito. Yung mga abog. Yung mga alikabok, no? Dito talaga, dumidikit talaga, parang kwintas na. Sus ko, yung kami talaga noon. Kasi walang sabon, walang nag-aalaga, hinahayaan lang kami. Kasi siyempre, ligo-ligo ka pa, daming trabaho sa bukid. Lulit ka po yan. Laika kakayuran, hindi postiso. Hindi naman postiso. Ilsa palay. Hindi naman, nakain naman sila si Jean nito. Hindi naman nila lunukin pati yung sapal. Yun siya, nga asukal ko noon, lagay ko sa kape. Pagpasok namin sa eskwela, habang naglalakad kami sa umaga, wala kaming saging lang yung aming almusal. Mga daan kami, kuha kami ng tubo. Grabe talaga. Pag uwi din namin, siyempre walang isnak-isnak. Pag uwi namin, dami kasing tubuhan sa lugar na sa probinsya madadaanan. Kung hindi tubo mga kaibigan, bayabas yung dala. Pero ito lang talaga yung mabilis namin makuha kasi andyan lang sa gilid, madadaanan lang sa kalsada. Kuha lang kami ng mga isa, ganyan, ang haba-haba ng mga tubo na gagawing asukal. Lulit ka po yan, pang-ustubo, gukod sa truck. Ay, number 1 talaga ako dyan, ma'am. Malakas talaga akong manghila doon sa truck. Lalo na pag may dumaan na truck. Kami, tagan, nalabira. Iwan ko, walang katuwaan lang namin mga kabataan. Yung magkatuwaan lang namin kasi nga, hindi naman namin maubos yun kaysa dami ba. Hila talaga. Grabe kung sino yung pinakamaraming mahihila. Paramihan kami. Rubilin Barira, hindi talaga makain kung may postiso kasi matangga. Huwag ka talaga kakain nito kapag postiso ka. Kaya nako, ang mahal pa ng postiso. Ang tigas kasi nito. Magandang exercise ito sa ating jaw. Selvina Abayon, ang iba dyan, Dairuning, ayaw nila ikwento ang dinadanas nila. Ikaw, galing mo, hindi mo ikahiya. Pang-us lang. Sus ko, hindi ko talaga ikahiya, ma'am, kasi dito talaga ako lumaki, ma'am. Naku, ma'am, iwan ko, kung wala akong tubo, ma'am, kung walang tubo doon sa probinsya namin, ma'am, pasmo siguro ko.
Kasi nung nag-aaral ako, wala talaga kaming pagkain. Saging. Saging lang baon. Saging umaga, saging tanghali, saging sa hapunan. Kasi wala, lagi doon na pag laging umuulan, ganito, umuulan, mahirap ibilad yung mais. Tapos pag may bagyo, tinutumba yung mais namin. Saging kamuti, kamuting kahoy, landungan, kaya tubo, kahit ano lang, so survival talaga. Kaya kung anong mangyari mga kaibigan, magkaubusan man ng mga karning baka, baboy, ano pang maubos dyan ng mga andyan sa tindahan, marunong kang magtangos ng tubo. Andyan dyan, isang ektarya, daming ektarya dyan, di ba? Solve talaga. Hindi ka na problema ba? Kami, tanguson, makahinlo sa ngipon, lilibit ando, nakalinis. Number 1 toothbrush ng lula ko to. Kami. Hindi ko alam yung toothbrush. So, yung bata pa kami, hindi namin alam anong toothbrush. Ang alam namin, toothpick sa bayabas, o kaya ito man. Kaya nagtaka din ako noon, kasi hindi man namin alam yun, no? Hindi namin alam. So, yun pala mga ginagawa namin, nakakatulong pala sa amin. Kaya ng pagpangos nito, kumakain kami ng bayabas. Bayabas is number 1 vitamin C, mga kaibigan. Napakaganda ang bayabas. Kaya pala mga kaibigan, kahit wala kaming tamang kain na mga pagkain, mga karne, mga rice, wala kaming tamang ganyan 3 times a day. Pero mga kinakain namin, mga prutas, mga bayabas, nakatulong pala sa amin. Kasi alam mo, lukdo namin yung mga saging, pambinta doon sa palengke. Mga bukag na puno ng harvest naming mais dito sa likod. Alam mo yung bukag? Ano ba yung basket ba na pag mag-harvest ka ng mais, diretso mo lagay doon sa likod. Tapos magbinta pa kami ng sakong bagol, yung coconut shell. Yun yung binibinta ko. Tinatanggal hanggat na paakan ako ng scorpion dito sa kamay ko, mga kaibigan noon. Kasi habang nanguha kami ng mga bagol, siyempre mga lata na, yung mga nalalanta na, mabilis lang matanggal yung coconut shell. Ang nangyari, kinagat ako ng scorpion. Alam mo yung ginawa ng lula ko, inihian lang niya. Yung ihi niya. Inihian lang niya, mga kaibigan, yung kamay ko. Okay, solve. Kaya, sus ko, no, sabi ko, hala, grabe talaga yung kabataan ko, no. Hindi kumpleto ang aming kain 3 times a day. Pero, hindi ko alam. Mga sayuti, pasan-pasan namin, yung mga mais, bukag, sus, kahit ulan pa yan, nadulas-dulas pa kami, mga pinsan ko. Harvest kami, tulong din ako. Kasi ako, kahit saan, pwede man ako kasi nga, sino tatawag sa aking kapitbahay, o ganon, sama tayo, kasi pag hindi tayo makasama, magutom tayo. Ay, kami ng lula ko, walang nagbibigay sa amin ng bigas. Kundi, kami lang mga kaibigan. Hirap ng buhay, pero hindi kami nagreklamo. Wala akong naisip, wala akong maaalala na nagreklamo. Kami. Mga pinsan ko, saya namin. Ginawa na lang naming laruan. Takbuhan na lang kami. Tinawanan na lang. Ano kaya nangyari sa aking alaga? Tinawanan na lang namin, mga kaibigan, yung aming mga karanasan na kahirapan noon. Yung habang kami nag-harvest, tinawanan na lang namin, ano kaya nangyari sa aking alaga? Baka ng itlog, nag-agawan kasi ito minsan ng pwesto. Nok, stop! Nag-agawan kasi ito ng pwesto, ito sila kapag magsabay. Oops. Sige na, pasok ng isa. O, kinakain ng manok ang bigyan ko nga siya. Nok. Kumakain ng tubo yung alaga. Kumakain siya. Sige ka, Nok. Kumakain siya ng tubo, tinikman niya. Matubig.
Nakakabusog yan. Nakakabusog talaga. Wala kaming ibang choice nung kabataan namin kasi nga, siyempre, hindi pa naman tayo makapagtrabaho sa pabrika. Hindi pa tayo pwedeng makapunta ng Manila eh. Kasi liit pa tayo. Yung mga tiyahin ko nga, umaalis na ng probinsya eh. Mga, ano na yung edad nila, mga 10, mga 15, lumayas na sila. Nagibang nagibang bansa, pumunta ng Manila, pumunta sa malaking syudad. Ano nak? Paihaw ka nak? Wow, ang ganda ng saba ni Inday Roning oh. Lagi kong tinitingnan yung saba ko. Ang saba ko ba? Hindi pa yan pwede mga kaibigan kasi ay, ang ganda ng saba natin, no? Saba, o kardaba pala, kardaba. Kardaba, mga kaibigan, no? Sarap yan, sausas bagoong ba? Nakauwi ka na pala sa Pinas? Hindi ako umuwi ng Pinas. 2015 pa. 10 years ago. Oh, 11 years ago. Tama ba? 2005, ano na ngayon eh. Oh yeah, tama. Oh, di hindi pala. 15. Oh, tama pala mga kaibigan. Tagal na pala akong hindi nakauwi, no? Mahirap umuwi sa Pilipinas. Lalo na may pamilya ka na, may mga anak ka na. Okay lang sana kung biyahiin ko yan, liparin ko yan ng 3 oras, pwede. Liparin natin ng 3 oras, pwede. Pero pag liparin natin yan ng mga, ilan ba? 30 hours travel time, 30 hours travel time. May kasama ka pang mga anak mo, anak ko. Sinong maghirap? Ako ang maghirap. 'Di ba? Kung maghirap, magdala sa mga bulili tapos wala akong kasama. Yung asawa ko may trabaho yan eh. Dito sa Amerika mga kaibigan, importante ang trabaho kasi hindi humihinto ang bayaran. Kaya number 1 talaga ang importante trabaho. Kaya ang mga bayaran walang tigil. Kaya yan si Chris laging nasa trabaho kay ako lang minsan ang umaalis. Ilagay ko to sa aking garden kay maganda to. Ilagay natin siya sa ating sa ating paso ng sayote. Pampaano din siya mga kaibigan, pampa-moisture sa ating lupa. Kaya hindi basta-bastang magbakasyon si Kano. Kahit nga yung vacation time niya, tinatrabaho niya. Si Chris, mayroon yan silang vacation time. Binibigyan yan sila ng bakasyon. Ang ginagawa niya sa bakasyon niya mga kaibigan, ang ginagawa ni Chris sa kanyang bakasyon time, tinarabaho niya. Dahil walang tigil ang bayarin sa Amerika. Kaya, ayan. O ito po ito yung ating itira sa mga chikiting natin kay gustong-gusto pa naman nila ito. Si CG, gustong-gusto ni CG yan. Tubo. Ingat po kayo. Hindi mo mamiss ang lugar, Roning. Ay, mamiss talaga, ma'am. Mamiss talaga natin ang lugar natin. Oo, mamimiss natin. Lalo na yung saan yung lugar natin. Pero wala tayong wala tayong choice kasi titingnan din natin ang ating whatever works for you ba? 'Di ba?
Nagluto ako dito ng ano. Di bali, hindi runing, mayroon. Hello, Emily Andres. Shout out. Pag andyan lang yan sa Texas, liparin, pwede. Pwedeng liparin, mga kaibigan. At saka, sus ko, ang dami din nating i-consider. Kasi tayo ay pamilyado, may pamilya, may sarili na tayong pamilya. Mayroon na marami na tayong i-consider sa sarili natin. Mayroon yung mga anak ko, nag-aaral. Yung asawa ko, nagtatrabaho. Hindi ko man yan maiiwan ng mataas na araw. Sa Pilipinas, kailangan kang mag-2 linggo eh. 2 linggo ang iyong 2 linggo talagang yung i-spend dyan. Ang mahal-mahal ng pamasahe. At least 3 weeks. Iyan, de Mesa, true, inday runing, hirap mag-travel na may mga kasamang bata, almost 30 years. Hindi naman 30 years, 2015, mga 11 years. 11 years po, ma'am. Saka na lang kapag malaki na. Oo, saka na pag malaki na. Kasi gusto ko din silang ipunta dyan. May panahon din, mga kaibigan. Kasi, hello, Joy, Semilia, shout out. Nagluto po ako kaninang umaga ng tubig sa guyabano. Yan. Inumin ko na kasi maligamgam na siya. Hindi na kasi masyadong mainit pa. Thank you. Hello sa inyo. Shout out. Watching sa Simbo. Mariel Soriano. Ingat kayo mga kaibigan, nakita na lang tayo sa susunod. Maraming salamat po kasi magplansa muna ako. Magplansa na. Si Inday Runing. Wow! Cheeky Rookie. Saan ka sa Belgium? Malapit ka ba sa Brussels? Belgium? Kababayan natin sa Belgium? Hirap din kayo umuwi, 2 busy sakay ng eroplano. Oo, Mamirla. Sus ko, ang layo pa ng probinsya. Mahihilo ka pa doon sa paikot-ikot na bus. Papunta sa amin, mga kaibigan, dadaan ka ba sa zigzag na napaka-zigzag ang kalsada? Magsuka-suka ka pa dyan kasi nahihilo ka na. Nako po, tapos ikaw lang mag-isa, magdala ka ng mga maliliit pa. Nako, masarap sabihin, Inday Runing, kailan ka umuwi? Uwi ka na dito. Hindi nyo ba naisip yung pagtatravel? Ang layo-layo dito. Hindi ka pa makatulog sa eroplano kasi yung kasama mo, di ba? Ipapatulugin mo pa yan dito, ikudkurin mo pa yan dito, tapos mag-ano pa yan, maglangi-langi pa yan, ganon-ganon, di ba? Ganyan man yung mga bulilit pa, 3 taon pa, 6 na taon. Siguro sa agoy pwede nang maturuan, pero si CJ, mabuboring yan mag-upo-upo sa eroplano tapos makapag-disturbo ka pa doon sa mga taong natutulog dyan sa eroplano. Nakakadisturbo kaya yan. Ang pagtatravel, very stressful. Tapos may dala ka pang anak, tapos may natutulog dyan sa katabi mo, sa likuran mo, sa harapan mo, tapos may anak ka pa dyan naiiyakan. Nakakadisturbo ka na sa ibang mga tao. You have to be considerate sa mga nagtatravel dahil ang layo-layo ng travel. Ganon ang pag-iisip ko, mga kaibigan. As much as I can, hindi ko gusto makadisturbo ako ng tao. Gusto ko yung, you have to make sure na yung travel mo is happy ba? Walang magrereklamo doon sa likuran mo na ano ba yung pagalitan ka pa doon kasi instead nga, ang layo pa yung pinanggalingan ng katabi mo sa likuran mo. Mayroon ka pa dyan nag-iiyakan. Ako, mahirap pa naman yung i-handle. Ang hirap yung i-handle, mga kaibigan. Okay lang siguro 3 oras yung flight. Like pumunta ng Texas, pupunta ng New York, yan. 3 oras lang ang flight sa eroplano. Pero pag sa Pilipinas, 15 hours, 14 hours, tapos pupunta ka pa ng Hong Kong, another hours na naman.
Pagpunta ng Manila, another hours na naman pupunta sa bukid. Paglapag sa plano sa airport, another 3 hours sasakay na naman ng bus na nahihilo ka papunta sa bukid. Nako! Saka na lang, ako na lang siguro pag may panahon. Ganun yan mga kaibigan. Sarap sabihin, oy, sarap talaga. Pero mahirap gawin. Mahirap mag-travel, lalo may mga bata, idita, guro, guno. Oo. Okay lang yan sa mga walang bata. Yeah, ang pagta-travel, okay lang yan yung ikaw lang mag-isa. Pero pag may bit-bit ka, masarap man silang dalhin doon, pero it's not time. Hindi pa panahon. Hindi pa panahon talaga. Yan din iniinom ko, Teresa Tolentino. Oh, iniinom ko ma'am kasi kanina sana magkakape ako, nagmamadali ako, mainit. Sabi ko, pag-uwi ko na lang. Ngayon, maligam-gam na, mabilis ko nang iano. Maganda kasi din ito. Hindi man ako masyado sa kape-kape, no? Ito lang akin. Kasi baka masanay ako sa kape. Ang mahal pa naman ng kape. Makatikim ka pa ng kape doon sa mga Starbucks, ganon. Ay, sus, ang sarap ng kape nila, mga kaibigan. Nakaka-addicted ba? Sus ko. Hanap-hanapin ng ano mo yun. Ngala-ngala. Dilya Sahonia, buti naisip mo na makadusturbo ka Inday Roning, pero mga ibang pasahero wala sila pakialam. Iniisip ko din ma'am kasi ilalagay ko yung sarili ko sa ibang tao. Ganun ako eh. Ilalagay ko yung sarili ko sa ibang tao. Kung ano yung mararamdaman nila. Kasi nga kahit nga ako, kung gusto kong matulog, saan ka pa nanggaling, ang layo-layo pa, ang pinanggalingan mo, tapos gusto mo mag-relax sa, example, long flight, like mga 15 hours, 17 hours long flight mo, tapos mayroon pa naiyakan dyan, di ba? Parang hindi din ako mapakali dyan. Hindi ko yung gustong mangyari kasi alam ko ang pakiramdam. Pero kapag kami ni CG at Agoy-Agoy, pupunta kami doon sa kaibigan ko sa Washington DC, malapit lang kasi eh. Hindi kasi siya, mga 2 to 3 oras lang yun nasa airplane. So, maayos naman silang dalawa. Kahit nga si Agoy-Agoy, okay naman sila. Ingat po kayong lahat ha. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig sa akin ngayon. At sana gabayan kayo lagi ng pong may kapal. Magdasal lang tayo, manalig, gawa ng kabutihan para ang mga kabutihan ay papasok sa atin. Lalo na ngayong bagong taon, no? I-welcome natin sa masaya, pagsisikap, dasal at tiwala, pananalig sa Panginoon at gawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Yun talaga yung utos ng Panginoon sa atin para mas madami pang mga magmamahal sa atin. Ingat po kayo, magandang araw. Bye-bye po. God bless. God bless.